Sige, for the sake ng umabot po, we are at 1 Timothy chapter 6. Okay? Nandito po tayo sa 1 Timothy chapter 6. At nakalagay po dito, babasahin ko po muli kasi gusto kong maintindihan po natin. Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. And they that have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things, itong mga bagay nito, sabi ng Bible, teach and exhort. If any man teach otherwise, kung ibang ituturo ng iba, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, the result would be, nang sabi ng Bible, sila ay mayabang, proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, where cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such, withdraw thyself. So pinapa-withdraw tayo bilang mga mananampalataya. The command of the Bible, the instruction of the Bible, is to withdraw. Umalis ka. Humiwalay ka. Doon mula sa mga taong nagtuturo ng bagay na ganon. Pero ano nga ba yung tinuturo nila, mga kapatid? So in verse number 2, we are commanded, I am commanded as a preacher, like a preacher, kagaya ni Timothy bilang isang preacher, na ituro at exhort tong mga bagay na to, which is particularly nasa verse 1 and verse number 2. And what is that? Okay? Ano tong mga bagay na to? That the servants na under the yoke in verse number 1 should be counting their own masters worthy of all honor. Para daw ano? That the name of God and His doctrine be not blasphemed. Kahit pa sabi niya, yung may mga believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Now, meron pong quote ang isang preacher. Sabi niya ito, duties never conflict. Duties never conflict. Preacher, ano ibig sabihin niya that duties never conflict? We know na tayo, because we are still in the flesh, tama po ba yan? Tayo po ba'y nasa laman pa? Tayo po ba'y nasa langit na? Wala pa. Tayo nasa laman pa. Because we are in the flesh, mga kaibigan, mga kapatid, we still have human and physical needs. Meron tayong mga pangangailangan, meron tayong mga bagay na kailangan fulfill sapagkat tayo nasa laman pa. And part of those duties, mga kapatid, wala iba kundi ang pagtatrabaho. Tama po? Work and labor. Which would be kung ano po yung pag-aaralan natin ngayon. But for the sake of argument, para maintindihan natin ito, duties never conflict. May iba't iba tayong duties. We have a duty to work and to labor so that we could provide for our needs. Meron tayong duty in the church. And that would be to be here, to gather with the saints. For the sake of edification, para tayo mapatibay, para tayo mapalakas. We have duties in our family. We should be to dwell together with them. Nung conference, we are taught, di ba, yung fathers, to nurture, admonish, cherish, and so forth. So when somebody says duties never conflict, itong mga bagay na to ay mga bagay na dapat nating tupadin without sacrificing others or other else. Okay? Tama ba yung English ko? So, kung maintindihan nyo, tama pa rin yun. So, dapat daw tayo, kung pag-aaral natin ang salita ng Diyos, dapat tayo magtrabaho. It is biblical, it is scriptural, in the Old Testament, even to the New. That is true. We should work. But also, truth din na dapat nag-gather tayo sa church.
or with the brethren to study the Word of God para matutunan natin ito. And also, we have a duty to our family para samahan sila, para i-train sila, para lumagong magkasama, para ibigin ang bawat isa. So, kaya nandyan po kayo lahat, nandyan po tayo. These duties should not conflict. Okay? Hindi tayo, kumbaga, hindi dapat yan nagkukontrahan because those are working together. Kasi paglilingkod yan sa Panginoon lahat eh. So yun yung dati maintindihan, di ba? In everything you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So everything that we are doing, whether we are working, whether we are going to church and studying the Word of God, whether it is for our family na atin silang tinuturuan, tapos niprovide ka na ng pangangailangan, lahat ng ating ginagawa, it is to the Lord. So these things, itong mga bagay na to, it should not conflict. Okay? Hindi ito nagtatalo-talo. Hindi ito naglalaban-laban. Itong bagay na ito, itong lahat ng ito ay nagtutulungan in order that we could serve God better and we could obey the Word of God. Amen. Nandiyan po tayo? Amen. Kapag nineglect mo yung isang part dito, magkaroon din ng problema in other parts. When we do not obey the Scripture as it should, magkakaroon din tayo ng problema in other parts. Okay? How could you say so, preacher? Hindi tayo nagpipreach na dapat mag-church lang tayo at di tayo mag-work. That is unbiblical, that is unscriptural, yun yung wina-warning ni Apostle Paul. We are teaching that we should work. Okay? Maliwanag po ba? Dapat talaga magtrabaho according sa Bible. Pinag-uutos po iyon, instruction po iyon. Hindi po yun option lang, parang optional. Pwede mong gawin, pwede mong hindi. No. It is commanded in the Bible. Di ba? Ano pa nga sabi doon? Kung hindi ka mag-work, neither should you eat. Kung di ka magtrabaho, di ka kakain. So, part talaga ng Bible ang pagtatrabaho. Pero, dapat itong dalawang bagay na ito hindi ma-sacrifice para lang ma-fulfill mo yung isa. Duties never conflict. So, kung magtrabaho ka, dapat ma-fulfill mo to, ma-fulfill mo to. Kung para sa pamilya mo, ma-fulfill mo rin yan, ma-fulfill mo rin yan. Kung para sa church naman, ma-fulfill mo to, ma-fulfill mo to. Kasi hindi mo magagawa yun ng tama kung meron kang ini-neglect. If we will neglect one part of our duty para lang for instance, yung iba, they will do everything for their family. Gagawin nila lahat para sa kanilang pamilya. But they sacrifice their spiritual needs. At yun ay ma-provide sa kanila ng church. They neglect that part. At marami magkaroon din ng consequence po doon. We are living in a world where what we sow, we shall reap. Kung ano po yung ating itatanim, yun po ay ating aanihin, mga kaibigan, mga kapatid. So, tingnan natin yung ating text, 1 Timothy chapter 6. That's just for introduction. Para maintindihan natin yung subject at hand. Okay? And correct, maaring meron tayong mga maling konsepto o maling behavior toward these things. At ang aking hope ay makorek po natin sa biyaya ng Panginoon. Okay, sabi ng Bible, chapter 6, verse 1, let as many servants as are under the yoke. Under the yoke. Preacher, sino yon? Okay? Sino po yung mga under the yoke? Sino po yung mga servant na under the yoke? Meron ba dito ang mga empleyado? You're under the yoke. Okay? Tayo ay under the yoke. So we are created by God to work and labor. Okay, babaro tayo, manghihiram tayo ng principles sa Old Testament. Exodus 20. Manghihiram po tayo ng principle. Even sa Ten Commandments, manghihiram tayo ng prinsipyo. Okay? Just a principle para lang makita natin from the beginning kung paano dinesign ng Diyos ang mga bagay-bagay. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Okay, let's look at the Ten Commandments. Kung paano siya nag-deal. Paano niya dinil yung nation of Israel. Okay, are you there? Exodus 20? Okay, gusto ko basahin natin lahat para hindi tayo nagsalita sa hangin. Okay, Exodus chapter 20, verse number 9. Basahin natin lahat-lahat. Ready? Verse 9. Ready, read. 6 days shalt thou labor
and do all thy work. Oh, verse 10. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Nabasa niyo po? So, in the Old Testament, in Ten Commandments even, particularly, ang sabi ng Panginoon, 6 na araw mong gagawin ang iyong trabaho. 6 days. Gawin mo lahat. But the 7th is the Sabbath to the Lord. Yung pang-7, ihalo mo. Ibig sabihin, i-consecrate mo, ihiwalay mo na. Sabihin mo, para na yan sa Panginoon. Okay? In the Old Testament, ganun po. So, the principle would be, ang pwede nating makitang principle doon, tingnan mo, ang pagtatrabaho doon, no? Tingnan mo, 6 na araw. 6 days. Which, for the, hindi ko alam, I did not work sa ibang working condition. Pero ang pagkakaalam ko, karamihan ng mga work or karamihan ng mga trabaho, 6 days ka talagang papasukin at meron kang day off. Principle yun eh. So, 6 na araw ka magtrabaho, then the 7th, day off mo yun. O magpahinga ka kung ano gusto mo gawin. Iba, 6 days nagtatrabaho, sa ika-7, ay pinapagod nila yung sarili nila. Para magpasok nila, okay, ganun pa rin, pasok ulit. Diba? Pero yun ang nangyayari. But the principle in the Old Testament, so expected ng Diyos. Ang gusto ko po ipaunawa sa atin, expected ng Diyos ng tao magtatrabaho. Pero nilagyan niya ng parang demarcation line. Sabi niya, magtatrabaho ka talaga 6 days. Ubusin mo doon. But the 7th is Sabbath unto the Lord. Now, we do not practice Sabbath. Gusto ko kung maintindihan natin na I'm not teaching you that we are practicing Sabbath. Kasi ang Sabbath sa Bible, talaga pong wala kang gagawin. Di ka rin pwedeng, dyan. Pinagtatalunan pa nga nila kung dumura ka daw ba, kung nag-work ka nun o hindi. Kasi pag dumura ka at naging yung lupa ay naging mud, nag-work ka. Pero pag hindi daw, hindi ka nag-work. Diba? Isipin mo ganun ka. So, hindi tayo nagturo ng Sabbath kasi kahit linggo po, we are doing some kind of work. Nagpe-prepare ka ng pagkain para idala dito. Diba? Nakuha po natin. But the principle na gusto kong ipakita sa atin doon, nakikita nyo, kung yung mga bayan ng Israel nga, sabi ng Panginoon, magtrabaho kayong 6 na araw. Yung pang-7, ihalo nyo. Sabat, hindi yun para sa kanila lang din unto the Lord. So that after all thy labor, maisip mo pa rin ng Diyos. After all thy labor, paghihirap, yung mga pinaggagawa natin dyan, mabalik natin, ma-worship natin siya, sapagkat siya naman ang nagbibigay na lahat ng bagay. That's a principle na gusto ko lang makita natin bilang mga Kristiyano, sa panahon pong ito. Now, ang servants ay yung mga under the yoke. So, meron tayong some form of yoke. So, dati talagang mas malala pa. Okay, hindi kagaya ngayon. Ang dami na, mga batas, kung ano-ano, batas karapatang pangmanggagawa, ganito, ganyan. Okay. So, napakarami. But we are created by God to work in labor. Para takasan yon ay hindi po biblical nor practical. Binigyan tayo ng Diyos ng katawan to work. Okay? Binigyan tayo ng Diyos ng katawan to work. Kapag tinakasan mo yun, hindi ka sasaya. Kasi binigay yun ng Diyos para dun Para saan ba yung kamay? To labor with your own hand. Okay? So kung hindi natin gagamitin ito sa purpose na ginawa sa atin ng Panginoon, hindi tayo masasatisfied din, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. Verse number 21. 1 Corinthians chapter 7 verse 21. I hope I am communicating with you. I hope naiintindihan nyo yung laman ng mensahe pong ito. But di tayo magmamadali kasi gusto natin maintindihan ito. 1 Corinthians 7:21 to 23. 1 Corinthians 7:21 to 23. Art thou called being a servant? Care not for it. But if thou mayest be free, use it rather. Oh, pwede pala. So, ang kaibahan, may word na servant, may word na free.
So dalawa lang. Ano pa dito? Nasaan tayo? Nandun ba tayo sa servant o nandito tayo sa free? Okay? Masasabi ko na yung mga may sariling negosyo, yan yung mga free. Okay? Yung tayo na mga nangangamuhan, yan po ay pagiging servant. Pero sabi ng Bible, kung free ka, sabi niya, verse number 21, use it rather. Saan mo gagamitin yung pagiging free mo? Verse 22, for he that is called in the Lord being a servant is the Lord's free man. Likewise also, he that is called being free is Christ's servant. Ay, hawak ko oras ko. Ako lang bahala dito. Servant ka pa rin dati Kristo. Nakuha niyo po? So, hindi ka makakatakas. Whether ikaw ay servant sa empleyado ka, sa isang amo, or free ka na hawak mong iyong oras, dapat ang mindset mo, servant ka pa din. Kasi servant tayo ng Panginoon Jesus. Nakasunod po tayo. Nakita natin yung principle. Even though we are free, we might be free sa ating time, pero we are still servant to Christ. Tayo ay nag-serve pa rin sa Panginoong Kristo. Now, okay, balik tayo sa ating text, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Hindi natin maaalis na tayo po ay pwede at karamihan sa atin ay ganoon nga ang situation na ang ating amo ay unbeliever. Tama po ba? Okay? We might be in a situation where the master is an unbeliever. Okay? Unbelieving master. Preacher, anong ibig sabihin noon? Hindi saved. Hindi pa siya ligtas. Hindi mo siya parehas, hindi mo siya matawag na brother. Why? Dahil hindi siya ligtas. Wala siyang pagkakilala kay Kristo Jesus kagaya ng pagkakilala mo kay Kristo Jesus. So siya ay unbelieving master. But even though meron tayong unbelieving master, hindi tayo tinuruan ng Bible na maging masuwayin sa mga master. Hindi tayo tinuruan ng Bible na maging pangit ang ugali sa mga master. Instead, merong tinuturo na ugali para sa ating mga Kristiyano toward them who are our masters in the flesh. Okay? Sige, isa-isahin ko ito. Ephesians 6. Punta tayo to Ephesians chapter 6. Preacher, itong mga young people, preacher, papasok na ako sa work, preacher, magtatrabaho na ako, paano ba dapat mag-work? Okay, aside doon sa skills, aside sa talents, aside sa kakayanan mo bilang isang manggagawa, o bilang isang nag-aral para ma-fulfill yung trabaho na yon, ito dapat yung kalakip mo bilang isa kang empleyado o bilang isa kang nangangamuhan. Ephesians chapter 6, verse number 5. Unang-una sa listahan, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh. So unang sinabi o unang binanggit, una sa listahan, kung tayo daw po ay servant, dapat pala at dapat talaga tayo ay obedient. Obedient. Okay? Kaya po, kapag ang isang young people, lagi ko lang, sila yung banatan po kasi sila lang yung sila yung pwedeng banat-banatan, no? Kung ikaw ay young people at masuwayin ka sa magulang mo, mahirapan ka pa nagtrabaho ka. Kasi akala mo, yung magulang mo, stricto na, pag yung boss mo pa ay unbeliever, sigawan ka lalo. Akala mo, tatay ko, sobrang stricto. Mama ko, utos ng utos. Ay doon, para ka ang utos, hindi natatapos. O ito trabaho, ito. Hanggang yung desk mo, kung ikaw ay nasa office, ang dami ng patong-patong dyan. O, kung ikaw ay laborer pa, sige, punta ka dito. Pagkatapos mo dyan, lipat ka doon. Sige, pagkatapos mo dyan, punta ka dyan. Amen. Kung hindi ka natuto sa bahay to be obedient, mahirapan ka kapag nagtrabaho ka na. Kasi sasabihin sa'yo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Sabihin mo, ang bait pala ng nanay ko. Ang bait pala ng tatay ko. Totoo po yun. Bakit? Kasi hindi pa natin nakita how to deal dun sa unbelieving. Lalo na kung ang magulang nyo ay believer na. Kahit pa paano, kung ang magulang nyo believer na, medyo preno-preno na yan. Pag unbelieving, abay walang preno dyan. Masasagasaan ang masasagasaan. Okay? So, kapag hindi tayo natuto to be obedient,
talagang baka bukas makalawa, naghahanap ka na ulit ng trabaho. Okay, ganyan. Sa tunay na buhay. Alright. So, maliwanag dyan. Anong sabi sa atin? Servants, anong sabi ng Bible? Be obedient to them that are your masters according to the flesh. Ano pa? With fear and trembling. Grabe naman, paano yun, preacher? Paano pa ako magtrabaho? Obedient, dapat masunurin. And by the way, obedience, mga kapatid, di ba? Yung napakinggan natin, di ba? Delayed obedience is disobedience. So, kung sabihin niya, okay, pasok kayo bukas, 7 a.m. Naghihilig pa ako niyan eh. Hindi mo pwedeng sabihin niya, nagtatrabaho ka. Kasi, otherwise, ikaw yung mag-amo. Para ikaw nagsabi kung anong time ka. Oh, pero kung ikaw ay nangangamuhan, dapat wala kang ano dyan. Okay, boss, yes, 7. Ang time mo, ang oras mo, 7. Ang uwi mo, at uwi ko po, 4? Ay, hindi. 12. 12. Minsan, yung may mga ano pa, ginagawa nila, yung patay na oras. Ginigit na, tapos sabi, wala kayong pasok niya. Pumasok sa panggabi, panghapon. Diskarte yan ng mga ano. Pero kailangan, matutunan mo, obedient tayo. Okay? We are not commanded na magreklamo. Dapat walang Kristiyano na reklamador. Dapat walang Kristiyano na murmurer. Dapat walang Kristiyano na complainer. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Oras? Ano ba yan? Katrabaho ko? Ano ba yan? May putok? Ano ba yan? Walang ganon. Amen. Okay. So sabi niya, be obedient to them that are your masters according to the flesh. Ang ugali, fear and trembling. Nanginginig ka, ayaw mo na ikaw ay magkakamali. Ayaw mo na ikaw ay mapapagalitan kasi hindi ka masunurin. So dapat sumusunod tayo. At ito pa, in singleness of your heart as unto Christ. Wow. So hindi tayo naglilingkod sa kanila. Ito matindi, verse number 6. Tignan niyo po. Not with eye service. Not with eye service. Pag nanyan yung boss, sipag. Gawin natin. Pag wala na yung boss, yan na, tol. Ako, masyadong sipagan, mabilis matapos trabaho natin. Wala tayong trabaho. Tagalin lang natin ito. Ano dapat natin? Dapat bilang Kristiyano, ano po? Hindi tayo with eye service. Hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo nag-work dahil lang nakikita tayo. Kahit hindi ka nakikita kung anong trabaho mo, dapat mong gawin. Dapat mong tapusin. Dapat mong i-fulfill. Walang nakakakita sa'yo, okay. Hindi ka nakikita ng boss mo, in-instruct ka. Dapat alas 3 tapos na to. Dapat alas 4 naka-file na yan. Dapat alas 5 nakapagganto ka na. Tapos bumalik yung boss mo alas 5. Nasaan na? Ay boss, hirap na ako. Hindi pa tapos. Alas 4 mo lang sinimulan Pinapasimulan sa'yo ng alauna. Tama. Mga kapatid, ang kailangan natin maintindihan bilang Kristiyano, kahit yung mga practical na bagay na yan, pinag-uutos sa atin or ini-instruct tayo kasi yan po ang nakikita ng iba. At kung ang desire mo, mawin din sila sa Panginoon, dapat tayo nagiging ehemplo, hindi tayo nagiging kontra. Amen. So, hindi tayo eye service as men pleaser, pero as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Doing the will of God from the heart. Ibig sabihin pala, preacher, pag nagtrabaho ako sa isang amo, kahit unbeliever pa siya, at sinusunod ko siya, at hindi ako with eye service, at hindi ako nagme-men please, kundi nagtrabaho talaga akong honestly, na paglilingkuran ko si Kristo doon, yes. Yes. Dahil hindi ka nag-bring ng blasphemy sa pangalan niya. Dahil ang dala-dala mong pangalan, Christian. I'm a Christian. I'm a Christian. Di ba tinatanong yan pag interview? Anong religion mo? Dalawang isip ko pa. Ano ba? Yung pang kailan po? Yung pang taon? O yung ano po? Kailan po? So dapat alam natin. At madalas naman, sagot ko lang, Christian po ako. Christian. Pero kung dala-dala mo na ang pangalan ni Kristo, ay dapat hindi natin i-embody, hindi ganito yung nangyayari. Eye service lang. Men pleaser lang, hindi po. Servants of Christ, doing the will of God from the heart. Colossians 3. Colossians chapter 3.
So matuto din dito yung mga anak, yung mga children, ano? Ganun din, pag sumunod sa magulang, hindi I please, I service. O, naka, gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Okay po, mama. Tapos, walang natapos. Bakit wala? Bakit wala? Dami excuse ba? Kasi hindi masunurin. Eye service lang. Kapag nandiyan si Papa, takot. Pag wala si Papa, wala. Walang pakialam. Hindi natatakot. Okay? Dapat maintindihan natin, ginagawa natin yan una. Ask to the Lord and not unto men. Colossians chapter 3:22. Anong sabi ng Bible? Tama ba ito? Tama. Colossians chapter 3 verse 22. Ano po? Servants, ulit, obey. Ito ang mahirap. In all things, your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ano man ang gagawin mo? Pinaguhukay ka, pinagpapail ka ng papel, pinapapunta ka sa malayong lugar, pinapatraba, pinagdadrive ka. Okay, kung ano man yan, gawin mo para sa Panginoong Jesus. Unto the Lord and not unto men. Pag ganyan ugali natin, ay ginagawa ko ito para sa Panginoon. Di ba? Ma-motivate ka, hindi para lang sa Kanya to. At the same time, matutuwa yung boss kasi, okay itong tao na to. Kasi ang mga, lalo na yung mga unbelieving master, di naman yan sila, wala, pakialam sa religion yung mga yan. Madalas, ang may pakialam lang talaga, kung kikita o hindi, yun lang talaga. Kung napapakinabangan ka niya doon sa purpose niya, mas ikip ka niya. Pag di ka niya napakinabangan, ay wala ka. Ganun lang yan. Okay? So, pero kailangan natin maintindihan, that's life. Okay? Yan po ang buhay in this present evil world. So kung hindi tayo magiging example, ay mga kapatid, mahirapan tayo kapag hindi tayo masunurin. Kailangan magiging masunurin tayo. Amen po ba? Communistic ideas, alam nyo, communistic ideas are anti-Bible. Communistic ideas, maring itong mga estudyante, they are ignorant about this thing. Di nila alam. The ideologies of communism, yung mga makapula, kapag sinasabi ng balita yung mga makapula. Okay? Communistic ideas, hindi po yan Bible. Those are anti-Bible. The idea that, ano po yung preacher? Ano po pag sinabing communistic? Yung idea, tignan nyo, kung i-test nyo, baka communistic na rin yung idea nyo, o communistic na yung mind nyo. Yung idea na, kunin natin yung yaman ng mga mayayaman at ipamahagi sa mahihirap. Communistic yan. Okay? Communistic yun. Na, naku, talagang kaya mahirap ang buhay tayo dyan sa mga mayayaman na yan. Ganyan, ganyan. Tanda mo, unang-una, ang pinakamayaman ang Diyos. Unang-una, ang pinakamayaman ang Diyos. And what He commands us ay hindi kunin yung yaman ng mga mayayaman, kundi work and labor. That's the command. That's the instruction. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para tumunganga. Amen. Hindi tayo niligtas ng Panginoon to be lazy and sluggards. Para tumunganga, maghintay lang, parang wantamad, naghintay lang, bumagsak ang tawag doon? Apple. Bayabas, sa ibang bansa kasi, apple yun. So, magkaiba na yung version dito na pati yun, humirap eh. So, hindi tayo kinumando. Ang kinumand talaga sa atin, magtrabaho po tayo. Okay? So, those are communistic ideas. Mga kapatid, pag nakakapakinig kayo sa balita, hindi po ba alam, practically speaking, ang napakadaming mga ayuda, nagbi-bring up ng inflation yun. Nagbi-bring up ng inflation yun. Kaya tumataas ang bilihin. Bakit? Pinapamagin nila yung pera eh. Nagdi-diminish yung value ng peso. Taas yung inflation. Amen? Yun po yung direct effect nun na nangyayari. Kung minsan, yun yung gusto nating mangyari, hindi po. Ang kinumand sa atin ng Bible is that we should work so that yung ating needs ay mamimit. That's the biblical idea. At hindi yung communistic idea because sa China,
China is a communistic country. Alam niyo po yung nangyayari sa gobyerno doon? Kung mamumuhay ka sa China, lalo sa mga city, maganda naman buhay. Maganda, provide lahat, healthcare, lahat-lahat. Hindi kagaya sa Pilipinas, PhilHealth, di ba? Talagang nananakawan. Hindi ganun. So doon, masasabi mo, yung quality of life, way better. Way better. To what expense, preacher? Anong kapalit? Hindi ka nga lang pwedeng mag-Bible dyan. Hindi ka nga lang pwedeng sumamba sa Diyos mo ng publicly. Kailangan tahimik ka lang. Isa ka lang. Bawal pa yung mga Bible doon or sa mga Chinese mismo. Okay? Yun yung price that they have to pay or even their leaders dahil they couldn't control the people kung maniwala ang mga tao sa Bible. To the living God. Pero, meron po mga Kristiyano sa China. Meron. May mga kapatiran po tayo doon. Although, hindi kagaya natin na makapag-conference tayo ng malaya dito, kahit yung kapitbahay magreklamo, pero nakapag-conference tayo. Pero doon hindi. Sila Evangelist Roger, nung pumunta siya doon, kailangan pa nilang pumunta doon sa lugar na tahimik. Yung mga tao, lalabas pa sila ng syudad para pumunta parang sa probinsya. At doon sila magagana. Kasi napakadelikado kapag na-track down ng government. Tapos ang operation, or even marami maging consequences. Okay? Pero mga kapatid, the communistic idea na dapat ang gobyerno ang mag-provide ng ating mga pangangailangan, anti-Bible yan. And anti-God. Amen. Nandiyan pa po tayo? Those are anti-Bible and anti-God. Dahil kung pag-aralan natin ang salita ng Diyos, tayo dapat magtiwala sa Diyos by obeying God. Okay? So hindi natin Diyos ang gobyerno. Nandyan ang gobyerno para sa atin. Nandyan ang gobyerno sila. Sige lang. Kung magbigay sila, okay. Kung hindi, bakit ka malungkot? Hindi naman dapat tayo nagtiwala dyan eh. We should trust in God. We should trust in the living God. Amen. Kasi yun yung kinukuman po sa atin bilang mga mananampalataya. The problem is, tinitrain kahit ganyo. Tinitrain. Yung mga bata pa lang, estudyante, tinitrain on a young age to trust in the government. O, para lahat na magtitiwala sa gobyerno. Diba? Lahat na lang. Okay? At hindi sa Panginoon. Mga kapatid, tignan natin kung anong sinabi ng Bible. Okay? 1 Timothy chapter 6, balik tayo sa ating text. 1 Timothy chapter 6, I hope na maybe other time we could dive in sa communistic ideas po na yan. But those are communistic ideas na against the Bible, against God. Kontra yan sa Diyos. 1 Timothy chapter 6. Ano ang command sa mga servant? Ano ang command? Sabihin ko na, para hindi tayo mahirapang intindihin sa mga empleyado. Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor. Wow. So dapat pala, turing mo sa boss mo, kagalang-galang. Honor. Honorable. Okay? Di ba sa Bible, inutusan or in-instruct ang mga children to honor their father and mother? Tama po. Okay? At the same time, yung mga elders na nagtuturo ng Bible, labor in word and doctrine, ang kinumand naman, be counted worthy of double honor. Tama? Napag-aralan na po natin yun. Dito yun, 5:17 ng 1 Timothy, nakalagay, double honor. Children, honor your father and mother. Elders, be counted worthy of double honor. Yung sa 1 Peter yata yon, ang sabi sa mga husband, honor yung mga nilang mga wives. Pero kapag dating daw sa amo, pakinggan niyo po, hindi lang one honor, hindi lang double honor. Ang sabi ng Bible, all honor. Lahat. Okay? Hindi siya doble, hindi. All. Okay? Ang sabi, count their own masters worthy of all honor. Preacher, yung believing master lang ba? Yung mga kapatiran lang ba? Hindi. Pati yung unbelieving master. We must count them worthy of all honor. So kung kinakount mo yung isang tao worthy of all honor, magsasalita ka ba ng masama tungkol sa kanya? Parang ibabakbite ba natin siya? Parang, kung ganon, tayo ba ay magsasabi ng mga pananalita para
para magiging parang anti-management tayo or anti-ano tayo? So, yun dapat ang makikita natin. Ang sabi ng Bible, if we are a servant, if we are happy, we have an unbelieving master, bilang servant mga kapatid, we should be counting them with all honor. Count your own masters worthy of all honor. Sabihin mo naman, preacher, yung boss ko po sobrang ano naman, sobrang galing. Sobrang hindi mapagmahal. Okay? Yung boss ko po, talagang walang pakialam sa amin, walang ganto-ganto. Okay? But we should still count them worthy of all honor. Kahit paanong sabihin natin, why? Dahil yun yung sabi ng Bible sa atin. Diyan po tayo, we should count them worthy of all honor. Mahirap ba? Oo. Kasi yung ibang boss talagang ano rin, galit sa galit. Mumurahin ka pa. Kaya believing sa mga ano dito, sa mga young people, kung ang magulang nyo hindi kayo minumura, pasalamat kayo. Pag kayo nagtrabaho sa isang unbelieving master, umanda ka na. Kung hindi ka masunurin, talagang makakatikim ka. Malulutong araw-araw. Amen. Kung ang sinasabi lang, kung sanay ka lang, gawin mo to, gawin mo ito, tapusin mo na yan. Ganun lang narinig mo, hindi, madadagdagan yun. Solid na solid talaga. Okay? Pero, kahit ganun po, kahit ganun, preacher, kahit ganun yung boss, kailangan pa rin worthy of all honor sila. Ibilang pa rin namin silang worthy of all honor, yes. Bakit? Anong result nun? That the name of God and His doctrine be not blasphemed. Yung pagsuway mo ba, pagiging makadiyos yun? Yung pagsagot ba natin, pagiging makadiyos yun o hindi? Kasi, kung yung ginagawa niya ay hindi tama, tapos ang gagawin mo rin ay hindi tama, abay, sinong tama sa inyo? Parehas kayo may tama. Parehas mali yun eh. Tama po ba? So, ang tinuturo sa atin ng Bible, we should be people na kahit po yung gumagawa sa atin na hindi maganda, dapat ang pakita pa rin natin yung tama, according to the Bible. So, ano yung mga, paano po preacher? Paano po i-honor? Paano po yung pamamaraan to honor them? Okay, isa sa ito, meron ako nilista, ilan ba ito? 5 bagay na nakuha natin dito lang din sa mga text na ating binasa. So, para ma-honor natin sila mga kapatid, dapat tayo po ay mapagkakatiwalaan. Be trustworthy. Singleness of your heart. Good fidelity. Yan yung mga words na nasa Bible. So, dapat tayo mapagkakatiwalaan. Okay? Hindi tayo yung mga sumisira ng trust. We should be trustworthy people. Kasi Kristiyano ka, in the first place, ligtas ka. Ang Diyos mo ay ang Panginoon, tapos hindi ka mapagkatiwalaan, parang unbecoming yun of a Christian. So dapat, tayo po ay trustworthy. Tayo po ay napagkakatiwalaan. Tama po, nandiyan po tayo? Okay? Pangalawa, dapat nagtatrabaho tayo kahit wala nakatingin. Yun nga yung sinabi natin kanina. Not with eye service. Hindi porket wala nakatingin sa'yo, hindi mo na gagawin. Work even though no one is around. Number 3, work honestly. Okay? Yung word sa Bible, ito po, pag-aralan nyo yung word na ito, purloin. Kasi ang sabi sa isang manggagawa, servant, wag daw tayo not purloining. Na ibig sabihin nun, sipin mo, binayaran ka, gantong amount, certain amount, for 8 hours, tapusin mo. Tapos yung 3 hours doon, hindi ka nagtrabaho. Placing tayo. Oops, hindi ako nakikita. Oy, boss, ito na, lapit na matapos. Purloining. So, ninanakaw natin yung oras. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging honest, mga kapatid. We should work honestly. Sabi niya, number 4, be a servant. Kailangan magiging servant tayo. Tignan niyo yung verse number 2. 1 Timothy 6. And they that have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather, ano po? Do them service. So dapat talagang worker tayo, masipag tayo. And number 5,
alamin natin na hindi tayo basta kumikita lang ng pera pagkos ay ginagawa natin yun para sa Panginoon. Okay? So, magandang guideline yan, lalo sa mga young people. Ano po? Na kung tayo papasok sa workplace, tayo magtatrabaho, dahil hindi naman lahat, not everybody could start their own business. Okay? Hindi lahat talaga eh. Meron talagang mga tao na bagay sila or kaya lang nila na magiging empleyado. Wala namang masama doon. Pero, binibigyan ka ng guideline ng Bible on what to do. So kung ikaw ay isang nangangamuhan, we are a servant under a master. Ito yung mga pag-uugali na sabi ng Panginoon dapat nasa atin. Tayo dapat pasunurin, dapat tayo masipag, dapat tayo hindi tayo pakuya-kuya-kuy lang at walang ginagawa, no? Dapat ganoon, tayo masipag. Kasi ang point, chapter 6 verse 1, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Look at the Jews, Romans 2. Tingnan natin yung mga Hudyo. Binigay sa kanila ng Diyos ang law. To them pertain the service of God. Binigay sa kanila yung mga promises. Pero in spite of that, they are rebellious and disobedient sa Diyos. Kaya po, nasabi yung verse number 24 ng Romans 2. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. Nakita niyo po? Nakakahiya para sa Panginoon, nakakahiya sa Diyos, na ang pangalan niya ay nasasabit sa ating sariling kakulangan. Yung mga Hudyo, mga kapatid, isipin mo, talagang binigay na sa kanila, binigyan sila ng lupa, doon sila titira, poprotektahan sila ng Panginoon. Pero kapag pinag-aralan mo yung history nila, pabalik-balik sila sa idolatry. Pabalik-balik sila sa Diyos-Diyosan, kasi Diyos-Diyosan yung naapektuhan sila nung nakadikit sa kanilang mga bansa. At dahil doon mga kapatid, nabablaspheme yung pangalan ng Panginoon through them. Huwag nawa mangyari sa ating mga Kristiyano na mababanggit pa yung Diyos natin dahil sa ating sariling ugali. Amen. Ha? Ganyan pala yung mga baptist? Ganyan pala yung mga baptist? Ganyan pala kayo magtrabaho? Ganyan pala kayo? Tatamad nyo? Yan. Nadamay mo pala at ikaw lang naman yun. Huwag mo nang idamay ang iba. Please. Amen. Okay? Huwag natin idamay ang iba sa sarili natin. Dapat lang, kung tayo ay binigyan ng trabaho, gawin natin ng may sikap. Kung maaari pa, tapusin mo ng mas maaga sa binigay na oras. Amen. Ganoon. Hindi tayo, di ba? Sabi, kasi nasali yung mga estudyante na train kasi mga estudyante sa school pa lang. Sabi ng teacher, deadline! June 15. Kailan niya gagawin? June 14. Doon pa lang sa school na train na eh. Kapag may deadline, gawin mo yan, ano lang, yung araw bago yun kasi mahaba pa yan. Yung kahit kung merong isang buwan na binigay yung teacher, gagawin niya pa rin yan one day before. Hindi siya nagpa-plan, hindi siya nagpe-prepare. Tapos sasabihin, preacher, may project po kami, hindi ako maka-attend. Bakit hindi ka maka-attend? Ito po eh, may gagawin po kami. I understand. I know the struggle. Ang hirap naman talaga, bukas na yung parahan, tapos ngayon ang gagawa. Mahirap yan. Tapusin. Amen. Pero kung magpa-plan ka, kung desire mo talaga, maglingkuran ng Panginoon, abay, sabi ng teacher mo, 2 weeks from now, kailangan mapasa na to. Aba, yung 1 week pa lang, tapos mo na. Hindi ka nagmamadali, hindi ka parang walang ano, no? Nabubuhay. Pag nag-aaral sila. Nagbigay ng deadline yung teacher. Ay, matagal pa yan, malayo pa yan. Oh, nung paparating na, ay, meron pala, kuya yan, meron pala kaming tatapos. Ay, meron ba? May tatapusin kayo? Oh, sige, tapusin mo. Pero, alam ko na yun pag ganun. Kasi ibig sabihin nun, failure to plan. And failure to execute on time. Okay? Ganun lang naman yan. Napakasimple. So, doctrine is represented by our actions. Even God's name is represented by our obedience to our masters. Tignan natin, 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 19.
Sino dito ang nagsasabi na siya ay Kristiyano? Wala. Sino sa atin dito ang Christian? Oh, amen. Verse 19, ito ang sabi ng Bible sa mga Christian. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ. Paano? Christian. Paano kung name si Christ? Eh, bakit? Ano ba yung Christian? Hindi kay Kristo ka, hindi name mo na si Kristo. So, kung ikaw ay Christian, depart from iniquity. Depart from iniquity. So, even, mga kapatid, yung pang-araw-araw natin, akala natin hindi paglilingkod sa Panginoon ang pagtatrabaho, paglilingkod din yan sa Panginoon. You are serving God while you are doing your work. Huwag mong ihiwalay na parang ang paglilingkod sa Panginoon ay panglinggo. Ang panglunes at ang pangsabado ay paglilingkod sa iba. Hindi po. Paglilingkod yan lahat sa Panginoon. At kapag ganun yung ating kaisipan, na kahit anong ginagawa ko, nagtitinda ako, nagtatrabaho ako, naggagawa ako ng mga document, inuutusan ako pumunta sa isang lugar ng aking boss. Kahit anong ginagawa ko pala yun para sa Panginoon. Hindi, magagawa mo ng merong kasiyahan. Bakit? Para sa Panginoon. At yun naman tinuturo ng Bible, para talaga sa Panginoon. Kahit yung mga pang-araw-araw lang na ating ginagawa. 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9. Hindi po ba natin desire na maligtas kahit yung mga tao na ito? Who are our masters in the flesh? Of course, dapat yan yung desire natin. Makakilala din sila sa Panginoon, makilala din nila yung ating tagapagligtas. Amen. 1 Corinthians 9:22, tignan nyo yung sabi ni Paul. 1 Corinthians 9:22 to 23. And this I do, to the weak, became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Kung yung kasipagan mo sa mga ginagawa mo, o sa estudyante, kung yung kasipagan nyo sa school ay magdudulot para ang teacher nyo magtanong sa inyo tungkol, bakit ganyan kayo? Hindi pa kaligayahan dapat yun? Na ma-share mo sa teacher mo, ma-share mo sa professor mo, ma-share mo doon kay sir. Ay, sir, kasi po, ano po kami, Christian pa. At ma-share mo sa kanya yung gospel kasi hindi kagaya ng mga klase mo, sir, sila po, sir, nagbubulak po sila, ganyan. Sila po, nagiinuman niya sila, kami po hindi po kami. Kasi po, I know whom I have believed. And I am persuaded these people to give that which I commit to them against that day. Mahalaga ba sa atin ang pangalan ng Panginoon ay mag-blaspheme o hindi mag-blaspheme? Kung importante sa atin yun, then hindi dapat tayo gumagawa ng mga aksyon para mag-blaspheme siya. At mablaspheme siya kapag hindi natin binilang yung ating mga, in this context ng mga amo that is worthy of all honor. Nakarapat dapat ng lahat ng paggalang, mga kaibigan namin. 1 Timothy chapter 6. Nakita natin verse number 1, verse number 2. Ito na. Dito tayo sa exciting part. Okay? Ito mga exciting part. Number 2. Verse 2. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren. But rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Ang tendency po kasi, kapag ang isang mananampalataya, ang amo niya ay isa ring mananampalataya, tinatamad. Tinatamad. Preacher, paano tinatamad? Hindi ako papagalitan yan. Brothers kami yan. Sisters kami yan. Ito ako papagalitan yan. Oh, tapos mo na ba yung ganito? Tapos ko po yan. Relax. Diba? Tuloy, ang master na believer, sabi niya, mag-hire lang kaya ako unbeliever. Kasi yung unbeliever, susunod eh. Yung believer, ang hirap pasunurin. Amen. Yung unbeliever, sabihin ko, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Abay, gagawin niya. Bakit? Kailangan niya ng pera para kumita. Yung believer, inisip niya, deserve niya yung pera. Hindi niya pinagpapanulan. Delikado yun.
Dapat alisin natin sa ating mind yung ugali ng entitlement. That I am entitled to this, you're entitled ang pag-iisip. Ano? Wala sa atin dito ang deserve ng mga bagay, mga kapatid. That's why we should always be thankful, grateful. Hindi tayo entitled dun sa mga bagay-bagay, mga kapatid. So dapat lagi, ano po, kung meron man, kung napakaganda nga sana, kung ang iyong mga katrabaho, kung ang iyong boss ay Kristiyano din. Sabi mo, Kristiyano yung boss mo. Oh, so hindi ka mumurahin. Kristiyano yung boss mo. So hindi ka, kumbaga paglinggo, automatic sa church ka. Hindi ka na makikipaghagil, hindi ka na makikipag-negotiate. Amen? Kaso naman kapag ganun ang sistema minsan ng mga Kristiyano, dahil ang kanilang boss ay Kristiyano din, bay ang kanilang kasipagan ay wala. Wala, okay lang yan. Hindi ako aalisin yan. Ito kami, no? Ikit kami, kasi magkapatid kami sa Panginoon. Yun ay mali po. Verse number 2, ano sabi niya? They that have believing masters, let them not despise. To despise, to condemn, to scorn, to disdain, to have the lowest opinion of, to abhor. Okay? Kung meron man tayong believing master, dapat magtrabaho tayo, sipagan natin. Amen? Para mag-enable sa atin to live for God. Kasi advantage natin yun eh. Advantage mo na yun. Kumbaga, hindi mo na kailangan may pag-negotiate on something. At hindi lamang kayo nag-work dito sa lupa, kundi you are working for eternity. It would be a great advantage to a local church, mga kapatid, kung marami tayo ditong believing masters who are spiritual and zealously motivated to live for God. Ang tendency lang, marami ang mga dinidespise yung mga master. Kaya hire na lang ako ng unbeliever. That even though workers are Christian, that they will not work as hard if they are employed by an unbeliever. Kita nyo ito. Ito kasi nangyari, no? Naghanap tayo ng trabaho. Kung ang boss natin unbeliever, yung iba sa atin masipag. Pero kapag ang naging boss natin believer, tinatamad tayo. Parang wala tayong no? So hindi dapat gano'n. Dapat pa mas lalo tayong sipagan natin. Bakit? Kasi lalo na kapatid natin sa Panginoon. The tendency, yun yung nagiging tendency. Brethren, this ought not to be. We should work as if not greater. Sinabi, mas dapat tayo magtrabaho kung mas higit pa. Dahil believer na yung ating boss. In either case, we should give our best. And also, they are brethren, partakers of the benefit. Okay? If we could work for our brethren in Christ, we are instructed to serve. A master. Wait lang. Pwede nyo yung pambura. Pambura nyo. Mabigay. Si Andoy. Okay. Sigurahin ko na po Alright. Okay. At kailangan ko lang mapakita ito sa atin. Alam niyo, human nature, kontra talaga sa authority. Okay? Human nature is against authority. Kaya yan yung sinasabi ni evangelist na kailangan, yung mind marito. Otherwise, yung mind natin, iniisip natin lagi yung karapatan natin, iniisip natin lagi yung nadedehado tayo, iniisip natin lagi yung bakit di nabibigay yung karapatan ko, ganto-ganto. No? Hindi natin napapansin, mga kapatid, when you have a master, pag meron kang isang master, pangalanan natin siyang Mr. Employer, kailangan mo matandaan, binibigyan ka niya ng trabaho. Siya po yung nagre-risk. Okay? The master, siya yung nag-bear ng risk para ikaw ay magkaroon ng trabaho. Why would you attack your master? Why would you, bakit mo atakihin, bakit ka maghihimagsik, bakit ka magre-rebelde,
na siya yung nagpo-provide ng pangangailangan mo or yung means para mag-provide mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Siya yung nag-risk so that you could have a job na ikaw, in return, makaprovide ka sa iyong pamilya. But, ang nangyayari, dahil nga sa communistic ideas na pumapasok, napakadami, communistic ideas sa society, even sa ating panahon, ang ginagawa sa mga, ito yung employee, no? Sumisigaw. Nagwawala. Rights. Okay, our rights. Tandaan niyo po ito. We are not against na itaas ang mga sahod. Okay? We are not against those things. Pero you should understand also the risk of the employer. At on the practical side of things, no? Kapag ang employer naubusan ng fund, wala ka na trabaho. He could not provide you with job. Kung naubos yung pera niya, naubos yung cash flow niya sa bangko, kung saan man niya nilagay, kung naubusan ito, naubos na drain ito, okay? If the employer is drained, nasaan na yung trabaho mo? Karapatan ko. Sige, karapatan mo. Pero may intindihan din nito, ang bagay na to, kapag siya na mismo yung naging employer one day. Minsan din naiintindihan yun ng mga employee, no? Na yung risk, siya yung halimbawa, yung iba pa, naglo-loan sila yung nag-loan para kung saan, makabili ng mga gamit, makapagtayo ng pwesto, start ng business, ganyan, para i-hire ka, para tayo ay magkaroon ng trabaho. Then, dapat itrato natin sila ng tama. Dapat yung attitude natin sa kanila ay hindi parang laging kontra sila sa atin, kundi dapat maging thankful tayo, mga kapatid. Ang Kristiyano dapat palaging thankful. That I don't deserve this. Salamat sa Panginoon at binigay sa atin. We are thankful and grateful sa lahat ng ating mga nangyayari sa ating buhay. Ang problema on a young age, natitrain na hindi mapagpasalamat. Amen. Dapat lagi tayo natututunan, mga children, always thank your parents. Pasalamat kayo. Kailan kayo nakapag-thank you sa mama nyo? Kailan kayo nakapag-thank you sa papa nyo? Sa ginagawa nila sa inyo? Minsan natitake for granted lang natin lagi. Ay hindi, dapat lang nilang ginagawa yan. Ay hindi, dapat kasi ganyan lang sila. Hindi tayo nakapag-thank you. Alam nyo, kaya ang mundo napunta sa idolatry. Bakit napunta ang mundo sa idolatry? Hindi sila naging mapagpasalamat. Romans 1. Romans 1. Nandyan po yan. Ito po yun. Romans 1:21. Root yan. Ugat yan. Okay? Ugat yan, mga kapatid, ng problema. Romans 1:21. Because that, when they knew God, they glorified Him, not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, four-footed beasts, and creeping things. Bakit napunta sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng tao? Kasi verse 21, nung nakilala nila ang Diyos, hindi nila ito niliwalhati, neither were thankful. Instead na mag-thank you sila sa Panginoon dahil ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng bagay, siyang nagbigay ng buhay, siya yung nag-allow kung bakit tayo nandito sa liputan ngayon. Instead na, Lord, thank you! Binigyan mo ko ng buhay! Hindi! Bakit mo ko sinasabihan ko anong gagawin ko? Diba? Parang mga empleyado sa boss. Anong karapatan mo sabihin sa akin? Tiktan ako! Yun yung nangyari. Hindi naging thankful. So, anong resulta ng unthankfulness na yun? Idolatry. Sinamba mga Diyos, ang mga ibon. Diyos, nagiging baka. Diba?
Palaka, Diyos daw. Okay, lahat na lang sinamba. Di ba, kung magagawi po kayo dun sa India, minsan di mo na kailangan pumunta, kailangan mo lang amuyin. India na. Okay, so, kung magagawi kayo dun, still, yung bansa na yun, under the yoke of idolatry. Under the yoke of idolatry, ang daming Diyos. Mas marami pa yatang Diyos dun kaysa sa mga nakatira dun. Okay, ganun kalala. Pero bakit napunta sila dun? Dahil unang-una, hindi sila naging mapagpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, we should be ever grateful, we should be ever thankful sa lahat ng meron tayo. Ngayon, kung ito ay nagiging means para ma-provide ang ating pangangailangan, then we should obey the Bible, mga kapatid, verse 1 and 2, na kung saan sa 1 Timothy 6, we should count our masters worthy of all honor. Diyan pa po tayo? Oh. Sa verse number 2, sinusugan pa. Bakit? Kasi, sabi dito, kapatiran sila. Rather, do them service because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. Okay? These things teach and exhort. So, inutusan tayo ng ating Master in Heaven to be obedient, to honor, to serve. At yun yung dapat nating gawin even to those masters na saints din kagaya natin o mga saved din sila. The words of our Lord Jesus Christ does not encourage us to be rebellious. Kung meron man sa iyong mga katrabaho, kung meron man sa inyong hanay, di ba, sa office nyo, halimbawa, o sa mga kasamahan mo, ang nagsasalita ng pangit tungkol sa iyong boss, huwag mo silang sasalihan. Amen. Di dapat tayo pa yung sulsul doon. Ay, oo nga. Alam ko naman ganyan. Ay, pangit na ugali ng tao na yan. Tapos pag biglang dumating, ay na ba? Ay, sorry, tapos na. Diba? Eye service. Men please serve. Pero hindi talaga ginagawa yun para sa Panginoon. Hindi talaga natin nagagawa siya out of that singleness of heart na tinatawag ng Bible. Why? Kasi nagiging tayong rebellious, complainers, murmurers. Amen. Pero, ito po. Tingnan nyo, verse number 6. Talon ako. But godliness with contentment is great gain. Amen. Kung meron kang trabaho, kung meron tayong trabaho na hindi natin ma-violate ang Bible on our other duties, we should thank the Lord. Pasalamat tayo sa Panginoon. Amen. And we should pray na yun yung magkaroon tayo. Yung trabaho ba na hindi ka niya mapigilan mag-church? Yung trabaho ba na hindi ka mawawala sa church? Yung trabaho ba na ikaw ay makakasama sa mga gawain ng Panginoon, even magamit ka pa ng Panginoon for His purposes? Amen. Yun yung dapat nating dinidesire. Okay? I-desire natin yung our lives will be used by God. At the end of the day, ito po mga kapatid, that will be the test. Verse number 6, contentment. 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 Preacher, maliit lang po yung sahod. Makapag-church ka naman. Makapag-provide ka sa pamilya mo. Makasama ka sa mga gawain na hindi ka mapigilan. Anong piliin mo? Yung mawala ka sa church, mawala ka sa fellowship, o yung nandun ka sa fellowship? Godliness with contentment is great gain. Amen. I don't believe that God is blind. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ay bulag para hindi makita ang ating pangangailangan. Pero kagaya ng umpisa natin kanina, duties never conflict. Kung ang pangangailangan natin, meron tayong pangangailangan. Say for instance, kailangan natin mag-provide sa ating family. Pero at the same time, kailangan natin sumama sa mga fellowship and ministry of God. I believe God will provide the means para makasama ka pa din. But sometimes, hindi na yung provision ng problema. Sometimes the problem is contentment in our hearts. Kontento ka pa ba doon? Kasi kung kontento ka at makasama ka, yan ang gusto ng Panginoon. Godliness with contentment
is great gain, mga kapatid. Just for a short testimony, nung taong 2020, yung pandemic po, lahat tayo noon, di ba lockdown, no? Lockdown, so, ang lahat, so tayo umaasa lang nun sa gobyerno, yung iba, may essential, basta ganun yung tawag. So kami nun, di ba nagbenta po kami nun ng yellow cord, ganyan. So, kahit walang mga vaccine, nakakadaan kami. Essential kami po. So, wala silang masabi. Pagkain po ito, kailangan ng mga tao po. So, makakadaan kami. Pero kalaunan nun, syempre, okay na. Noong time na yon, nakakita ko dun sa Facebook nun, ng opportunity. Nakita ko dun, yung mga computer, nahilig ako nun sa computer noong time na yun, na hardware. So, pwede mong bebenta mo yung mismo computer ba, na whole set. Ang benta niya, 7.5. So, nakita ko yun, pwede mo ito patungan. Patungan ko ito ng 1,000. Pag pinatungan ko ito 1,000, 8.5. Kita na ako sa 1,000. So, ako yun. So, kinausap ko. At nung kinausap ko siya, pumayag siya. And kalaunan, nakabenta ko siguro mga 15 units. 15 or 20, yung time na yun. At, okay, nabenta. Ay, maubos na eh. So, hindi naman siya unlimited. Kaya lang siya ganun dahil nagsara yung computer shop niya. Yung time na yun. Pero salamat sa Panginoon, dahil after nun, inopera niya akong trabaho. Hindi ako nagpasa ng resume. Nagbebenta nga lang ako ng computer eh. So, inopera niya ang trabaho. Offer niya, pwede ka ba dito magtrabaho? Sabi ko, tanongin ko muna mama ko. Tanongin ko muna kung pwede. So, long story short, pwede kung basta ang sabi ko sa kanya, hindi po ako pwede ng Sabado at Linggo. Sabi ko, hindi po ako pwede ng Sabado. At nung nag-usap kami, Sabado at Linggo, sabi niya, sige, okay lang. Sige, okay lang. By the grace of God po hanggang ngayon, wala akong Sabado at Linggo. Amen. Hanggang ngayon, wala akong Sabado at Linggo na work sa kanya. Kasi yun yung initial na namin, usapan ba? Ako magtrabaho ako, walang Sabado at Linggo po. Kasi nasa ministry ako niyan. Ganito yung ginagawa natin. Ganito. So, salamat kasi in-honor niya yung kanyang salita. No? Since that time na wala akong trabaho ng Sabado at Linggo. Which is I am very grateful to that. Amen. Very grateful ako. Kasi, hindi lahat ng employer willing na i-give up yung, lalo na, kung ang pinagtrabahuan mo ay mga resort. Kasi ang resort, ang buhay niya, weekends. Ang mga tao pumupunta ng mga resort ng weekends. Ang pinakamadaming bulto ng tao, weekends. Ang Lunes hanggang Biyernes, matumal yan. Tatlo, madami na po ang 10 room na ma-occupy. Pero kapag weekends po, agoy, doon, 40, 30, 50 room ang ino-occupy. Pero salamat sa Panginoon because of that favor na, wala, ano ba ako dati? Wala naman. Hindi nga ako nagpasa ng resume. Pero may desire ako. And my desire is to serve the Lord. To never lose that time na dapat para sa Panginoon. Kasi, ang priority ko hindi naman din yung kumita nun eh. Ang priority ko talaga, mag-aral na salita ng Diyos at talagang makapag-minister din sa ibang tao. That's my priority. Hindi ko priority kumita ng ano. Kasama na lang din yun. Kasi paano ka mag-minister kung wala ka rin namang pera. So, kasama siya. Pero, hindi siya yung priority. God could see your needs. God could see my needs. Kaya niyang makita kung ano yung pangailangan mo at pangangailangan ko. But what is your desire? Ang desire mo ba yumaman? Ang desire mo ba? Ano ba ang desire natin? Ang desire mo maglingkod sa Panginoon. What's your desire? Is your desire godliness with contentment? So that it would be great gain? Or ang desire lang natin gain? We could gain the whole world and lose our own soul. Mga kapatid, that could be applied to believers as well, yung verse na yun. Kasi pwedeng, kahit believer na tayo, ang kaluluwa natin, mawala pa rin. Hindi mawala papuntang impyerno, kundi masayang.
on the things of this world. Nandiyan po tayo. But godliness with contentment is great gain. Mga kapatid, duties never go. Ano yung duty natin? Ano yung responsibility natin sa Panginoon? Ano yung responsibility natin sa pamilya natin? Ano yung responsibility natin? Mga ginagawa natin? Hindi yan mag-away-away. Pero know your priority. What is my priority? And kung meron tayong masters, please, count them worthy of all honor. Kahit di sila karapat-dapat, kaya nga inutos yun ng Bible kasi alam niya, maraming hindi karapat-dapat ng honor. Pero ano sabi ng Bible? Count them worthy of all honor. O sa mga anak, sa mga children, o ibilang yung mga magulang nyo, mahalin natin, i-honor natin sila. Amen? Huwag natin sila i-despise. Kung may utos sila, gawin natin agad ng may kasiyahan. Diba? Para pag inutusan ka, magugulat yung magulang mo. Inutusan ka, nakasimabot ka. Alam niya na yun eh. Eh yung inutusan ka, tapos tinapos mo agad na nakangiti. Ba't ba ito? Rapture na. Rapture na. Alright, let's pray. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Thank you, Father, for the success. We are still praising you and thanking you na naging successful po yung aming conference and anniversary last week. But Father, help us to move forward, to press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. I pray na tulungan niyo po kami to be biblical and scriptural and to be believers of the Word of God, not hearers only. Ama, I know that there are different, may mga iba't iba pong pinagdaraanan, mga pangangailangan ng bawat isa. But Father, I know din kung gaano ka kaya mag-provide sa kahit sino po sa atin. Help us to trust in you. Help us to trust in your word. Help us to trust in your way. At hindi po kami mag-invento o wag po kami magpunta sa mga means na masasacrifice namin yung aming duties just for the sake of one. Help us to apply godliness with contentment because it is great gain. Help to teach these young people. Help to teach others. Lahat po kami, matutunan namin, Panginoon, na mahalin pong gawain. Na i-prioritize po yung things of God. I hope na wag po nawa kami masway of the things of this world, but matransform yung aming mind so that we could obey what is written in the Bible. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming pastor sa Mindanao. Ingatan niyo po ibang mga kapatiran sa ibang lugar. Di po nakapunta po dito. We pray for them. Gamitin niyo po kami. Maging ngayong maghapon, mga mangyayari pa, kayo po ang maglulong. In Christ's most precious name we pray. Amen. And amen.